Nagsisimula ang pelikula sa isang party sa New Orleans na astrophysicist na si Ben Mathias ay nakilala si Alisa na nagbibigay ng mga ghost tour sa paligid ng lugar kung saan sila umiibig at bumuo ng isang relasyon na nagtatapos sa kanilang kasal na pinutol ang mga taon mamaya kung saan si Ben ngayon ay nag-iisa at umiinom at si Alisa ay ipinahiwatig sa patay na siya. Ipinagpatuloy niya ang kanyang mga ghost tour pagkatapos niyang talikuran ang kanyang trabaho at kumilos ang walang pakundangan sa mga bisita kapag nagtanong sila tungkol sa mga multo sa kalapit na Gracie Manor. Isang babaeng nagngangalang Gabby ang lumipat kasama ang kanyang anak na si Travis upang gawing bed and breakfast ang lugar ng si Travis. Nagpunta upang galugarin ang mga silid, binuksan niya ang kanyang flashlight at humarap sa multo ng isang nobya na ikinagulat ni Travis. Pumunta siya upang sabihin kay Gabby ang tungkol dito na hindi naniniwala sa kanya hanggang sa isang suit ng sandata ang lumakad sa kanyang likuran na pinipilit silang gawin. Tumakas ang isa sa mga espiritu na tumatawa ang Hatbox Ghost at sinabing babalik sila. Ben ay binisita ng ama na si Kent na pinakiusapan ni Gabby na maghanap ng kukuhaan ng litrato ng mga multo para patunayan na tumanggi si Ben hanggang sa malaman niyang nagbabayad si Gabby ng $2,000. Dumating si Ben sa mansyon kasama isang espesyal na lens na ginawa niya. Si Gabby ay nagpapakita sa kanya ng lahat ng mga silid kung saan maaaring naruroon ang mga multo, ngunit kadalasan ay nagkukunwari siyang kumukuha ng mga larawan dahil sa tingin niya ay isang malaking biro ito. Nang bumalik si Ben sa kanyang apartment ay nakakita siya ng mga kakaibang pangyayari tulad ng mga basang bakas na sumusunod sa kanya sa paligid at kapag binuksan niya ang pinto ng kanyang aparador, nakita niya ang isang buong karagatan at isang bangka doon na bumubuga ng tubig. Sa kanya napagtanto ni Ben na sinundan siya ng multo ng isang kapitan ng dagat bago siya bumalik kina Gabby at Travis na naghihintay sa kanyang pagbabalik dahil sinundan sila ng mga multo sa labas. Nalaman din ni Ben ang mansion na naranasan ni Kent ang parehong bagay. Pagkatapos ay ipinakita niya sa grupo ang isang larawan na kinuha niya gamit ang isang lente na kanyang binuo na kumukuha ng madilim na bagay kung saan nakita niya ang multo ng kapitan ng dagat na si Ben ay sumang-ayon na manatili sa mansion hanggang sa maisip niya kung bakit gusto ng mga multo na nandoon sila. Kapag sinubukan niyang pumunta sa kanyang silid ay sinundan siya ng isang malisyosong multo na nagsasabing matutuwa siyang kunin ang kaluluwa ni Ben. Gusto ni Kent na gumawa ng Dream Team para malaman kung paano mareresolba ang problema nila sa multo ni Ben. Tulungan silang makipag-usap kay Professor Bruce Davis, isang dalubhasa sa mga paranormal na pangyayari, sa pamamagitan ng kanyang mga pagsisiyasat na natutunan niya tungkol sa kasaysayan ng Gracie Manor at sa orihinal nitong may-ari na si William Gracie, pati na rin kung paano nagsimulang maging kakaiba ang mga bagay pagkatapos mamatay ang asawa ni Gracie na si Eleanor dahil sa yellow fever. Nang gusto ni Bruce pumunta sa mansyon, sinabi ni Ben sa kanya na hindi kaya sinubukan niyang itago ang kanyang mga dokumento hanggang sa subukan ni Ben at Kent na alisin ang mga ito mula sa kanya at sa huli ay nasunog ang mga ito. Ang mga lalaki ay bumisita din sa isang medium na nagngangalang Harriet na sa una ay tila isang huwad, ngunit naniniwala si Kent na mayroon talaga siyang regalo na binisita ni Harriet ang mansyon at nagbigay ng sarili niyang pagtatasa sa mga nagmumulto kahit na sinasabi niya na nakakita siya ng nagdadalamhating espiritu sa silid bago siya umalis at bumalik pagkalipas ng 2 oras dahil sinundan siya ng mga multo habang si Ben ay nag-set up ng mga kamera sa paligid. The mansion to capture more paranormal activity. Harriet organizes a seance with Ben, Kent, Gabby and Travis. They try to call Gracie's spirit but he only grabbed a pen and paper and writes talk to Lieta. When Harriet tried to call Lieta, the spirits act laban sa kanya at itinulak siya palabas ng mansyon at sa isang tumpok ng putik si Bruce pagkatapos ay nagmaneho papunta sa mansyon upang subukang makapasok sa aksyong multo para lamang makatanggap ng parehong pagtrato at mapalayo pa sa bakuran na halos matamaan ng isang truck na na-hospital siya, ngunit inilabas siya ni Ben at Gabby nang ang multo ng kapitan ay nagdulot ng distraction sa ospital. Sa gabi ang Hatbox Ghost ay sumusubok na akitin si Ben palabas sa pamamagitan ng pag-iisip ng isang ilusyon ng espiritu ni Alisa na naglalakad sa mansyon at pagkatapos ay sa labas bago siya hinayla bangungot na mukha ang iba ay ginaisang siya nang mawala si Bruce, ngunit pagkatapos nilang mahanap siya iminungkahi niya na hanapin nila si Lieta sa attic. Si Ben ay umakyat doon at nakahanap ng isang lumang dibdib bago sinubukan ng Ghost Bride na puntahan siya gamit ang isang palakol. Binuksan ng grupo ang dibdib at nakakita ng bowl ang kristal na naglalaman ng espiritu ni Madam Lieta, isang dating medium na humingi ng tulong si Gracie kay Lieta. Sinabi sa kanila na nakipag-ugnayan sa kanya si Gracie pagkatapos ng kamatayan ni Eleanor upang subukang makipag-usap sa kanya na sinubukan nilang makipag-usap kay Sean tuwing hating gabi sa loob ng isang taon na nagbukas ng silid para sa iba pang mga multo. Dumating sa pamamagitan ng isang espiritu na nagpanggap bilang Eleanor at sumulat kay Gracie na kinukumbinsi siyang sumama sa kanya sa kabilang panig na humantong sa kanyang pagpapakamatay bago siya mapigilan ni Lieta. Ang Hatbox Ghost pagkatapos ay hinayla si Lieta sa bowl ang kristal at nakulong siya doon. Sinabi ni Lieta sa grupo na kailangan niya ng $1,000 kaluluwa upang palayain ang kanyang
sarili mula sa mansyon at magkaroon ng buong kapangyarihan at kulang na lang siya ng isa pang soul. Harriet ay may planong gumawa ng banishment spell na ayon kay Lieta ay gagana kung mayroon silang isang bagay na pag-aari niya. Ang nakaraan. Ngunit pinigilan sila ng Hatbox Ghost na tapusin ang kanilang plano. Ang grupo ay nagsimulang gumawa ng mga paghahanda para sa isang reverse shunts kung saan papasok si Harriet sa Ghost Realm at susubukang palayasin ang Hatbox Ghost samantala kinausap ni Ben si Gabby na binanggit na wala na ang tatay ni Travis sa larawang nagpapaisip kay Ben naghiwalay sila. Nakipag-bonding siya kay Travis na nagsabi sa kanya na nakikipag-usap pa rin siya sa kanyang ama kapag naganap ang reverse shunts. Sinisisi ni Gracie ang kanyang sarili sa nangyari at nakiusap kay Ben na huwag hayaang makuha ng Hatbox Ghost ang kanyang huling soul hatbox pagkatapos ay nagpakita siya upang tuyain si Ben at panandaliang angkinin siya hanggang sa maaga siya ni Gabby. Ipinadala ni Ben ang kanyang mga natuklasan sa grupo at binanggit ang hatbox na iyon nangako si Ben na ibibigay sa kanya ang gusto niya pagkatapos ay sinabi ni Ben sa grupo ang tungkol sa nangyari kay Alisa at kung paano siya namatay sa isang aksidente sa sasakyan pagkatapos nilang magkaroon ng hindi gaanong kaaya-ayang huling pag-uusap at napagtanto ni Harriet na si Ben ang The Grieving Spirit. Panandaliang nagkaroon ng breakdown si Ben hanggang kay Bruce. Nagpapagaan sa mood na may biro dahil nakita ni Ben ang mukha ng Hatbox Ghost. Nakaisip si Bruce ng ideya na sumama kay Ben upang makita ang isang sketch artist upang subukang gumuhit ng hatbox mula sa memorya at pagkatapos ay magdagdag ng balat sa kanyang mukha na tumutulong ito sa kanila na malaman na ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay si Alistair Crump na anak ng isang malupit at mayaman na tycoon na umiwas sa kanyang tahanan matapos mamatay ang ina ni Alistair. Matapos mamatay ang kanyang ama namana ni Alistair ang kanyang kayamanan sa isang estado at nagdaos ng maraming party para sa mga nasa matataas na lipunan na tumalikod sa kanya. Alistair had ang mga taong ito ay pumatay at nagtago ang kanilang mga katawan bago siya binalingan ng kanyang mga tauhan at pinugutan siya ng ulo. Ang Crump Manor ay itinuring na isang makasaysayang palatandaan na ngayon ay naging isang B&B kaya iniisip ng grupo na maaari silang makahanap ng isang artifact ng mga mumo upang itaboy siya kapag nalaman ni Trump na alam ng grupo ang kanyang backstory na sinusubukan niyang gawin. Pasukin ang mansion para lumunin sila habang ang iba ay tumakbo para dito. Pinalabas ni Ben si Travis sa ligtas na lugar bago sumama kay Kent. Sinubukan nilang itaboy ngunit ang mga puno sa kagubatan ay nabuhay at sinubukang atakihin sila. Ben, Kent at Travis ay dumating sa Crump Manor na kung saan ay nagsasagawa ng mga paglilibot sa pangunguna ni Pat at Vic. Habang ang grupo ay naliligalig, ang tatlo ay lumabas sa tulong ng kapitan at humanap ng basement na dapat puntahan ni Travis. Ay nakita niya ang bungo ng Crump na natatakpan ng kanyang pang-itaas na sombrero na kanyang hinawakan at tinakaso nang bumalik sila sa mansyon na tinutuluyan ni Travis. Ang kotse habang si Crump ay nagtataglay ni Bruce upang subukan at linlangin sina Ben at Kent sa pag-inom ng lason habang sina Harriet at Gabby ay nakatali. Matapos mapalaya sinubukan ni Harriet na gamitin ang sombrero upang isagawa ang banishment spell ngunit si Crump ay lumipad palabas ng Bruce's katawan at itinapon ng sombrero sa furry place. Samantala si Travis ay nag-iisip na siya ay nakikipag-usap sa espiritu ng kanyang ama at siya ay naakit sa basement ni Crump na nagmamanipula sa kanya sa parehong paraan kung paano niya manipulahin si Gracie Ben upang pigilan si Travis sa tamang oras bago ipadala ni Crump ang isa pa mga multo na hahabulin ng grupong pinamunuan ni Kent ang mga multo para tumalikod kay Crump habang pinalaya ni Harriet si Madam Lieta para tumulong sa banishment spell. Na ang huling soul Crump ay lilito na nangangako sa kanya na makikita niya muli si Alisa ngunit tulad ng paglabas ng iba pang mga bayani ay ipinahayag ni Ben na binago niya ito sa oras na lumitaw si Bruce na may natitira sa sombrero at ibinigay ito kina Lieta at Harriet. Nagsimula na sila para itapon si Crump pabalik sa kanyang libingan sa underworld. Nakiusap siya kay Ben na huwag mangyari ito para malaman ni Alisa na mahal niya talaga siya ngunit sinabi ni Ben na alam na niya at sinipa niya si Crump sa mukha na hinayla siya pabalik sa impyerno para sa mabuting bumalik si Lieta ang kanyang bolang kristal habang ang karamihan sa iba pa pinipili ng mga multo na huwag tumawid. Pagkatapos ay kinumbinsi ni Harriet ang kanyang sarili na siya ay isang tunay na daluyan habang si Kent ay nagpapatuloy na maging isang tunay na inorden na ministro at si Bruce ay nasiyahan sa kanyang mga bagong pakikipagkaibigan. Nang bumalik si Ben sa kanyang apartment ay natagpuan niya at inampon ng isang ligaw na pusa na nagngangalang Tater Tot na noon ay paboritong merienda ni Alisa kaya kinuha niya ito bilang senyales na inaabangan siya nito. Mamaya pumunta si Ben sa isang party sa mansion kung saan sinamahan siya ni Harriet, Bruce at Kent na sina Gabby, Travis at ang iba pang mga multo habang sina Ben at Travis ay nagdadala ng multo ng kapitan sa dagat bilang hiling niya para makapagnakaw siya ng bangka. Maraming salamat po sa panonood.